2021 is the year of prevailing and governing. Without knowing our true identity, we can never prevail and govern. Isang magandang umaga po kay Pastor Wilbert, Pastor Hasmin at sa inyong buong pamilya. Sa Vision Keeper po ng Alliance of Breakthrough Generation kay Pastor Wilson, Pastor Cora at sa inyong buong pamilya. Sa nagpapastor po sa akin kay Pastor Awi, Pastor Racha at sa kanyang mga anak. At sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, lalo tigit ang mga kaalyansa sa Alliance of Breakthrough Generation. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. ABG, Breakthrough. Madaming mananampalataya, particularly mga kabataan, ang nabubuhay ng may double standard way of living. Yung iba, ninja o nagkukubli. Yung iba naman may multiple identities o dual personalities pa. Nung tayo ay mga bata pa, once in our life, we have dreamt of becoming a superhero. Tama? Bakit po kaya? Because we thought kapag tayo ay superhero, we know everything. With our own power, strength, and ability, we can do everything. We can be of great help to those who are in need and to those whom their lives are at risk. Doble kara kumbaga. Iba ang panloob, iba ang panlabas. Nauso ito before. There was a segment sa noontime show na doble kara na ang kabila ay babae, ang kabila ay lalaki. In fact, madaming inihahalin tulad ang sarili nila sa iba. Okay? Madaming iniidolo at madaming ginagaya. We have been victims of imitating the wrong people. Ngayong umaga po, meron po akong isang katanungan. Bakit ka nabuhay o nabubuhay? Uulitin ko po. Bakit ka ba nabuhay o nabubuhay? If this question is not clear to us, kapatid, there is something wrong. There is something wrong in you. You will always find yourself in confusion. Sabi nga sa isang tagapagturo na narinig ko, confusion is the proof that you are not receiving a sound doctrine. Sabi nga ng series na itinuturo ni Pastor Wilbert ngayon, kapag ang mga mensahe na tinatanggap natin ay mga delata, this will not provide nourishments that our body needs. Bakit? Maaari kang magkasakit even sa pisikal. Kapag hindi sariwa ang mga kinakain mo, mga leftovers, tira-tira, mga pangat. Alam niyo ba yung termino ng pangat? Di ba? Mga pangatlong ulit. Maaari masira ang tiyan mo. You will have loose bowel movement or LBM. And it is painful and causes you to have a frequent visit at the toilet. You can also experience food poisoning. What do I mean by all of this? Hindi siya makakabuti para sa atin. At marami sa atin, sabi nga ni Pastor Wilbert nung kailan, diba, probahan mo, isang linggo, ilang linggo, isang buwan, isang taon, ka magdelata, ewan ko lang kung hindi ka magka-UTI at magkaroon ka ng kidney failure. So same as true with our physical. With our spiritual needs. With our spiritual nourishments na ini-intake natin. So, kailangan fresh, sariwa po ang ating mga kinakain. In order for us to be built, to be strengthened, to be empowered by the now words of God. Ang pag-uusapan natin ngayon ay iikot lamang po sa 3 puntusan. Ang una, how identity is defined. Ano po ba talaga ang kahulugan ng identity? Pangalawa, what was our original identity before the fall of man? Pangatlo, how to restore our identity in Christ. Paano natin mapanunumbalik ang ating identity o pagkakilanlan na nagmula mismo sa Panginoon. So yun lamang po yung 3 puntusan na nais ko pong ibahagi sa inyo at atin pong tatalakayin sa umagang ito. Simulan po natin sa unang puntos. How identity is defined.
Sabi po sa definition ng Merriam, identity, the distinguishing character or personality of an individual. Pag po sinabi nating distinguishing, you are being identified. There is a distinctive character. You are being recognized. This identity will make you different from others. Ano? Ito po yung magsasabi at magpapakita na ikaw ay kakaiba sa iba. Ano? We are wonderfully and fearfully created by God. Pangalawa pong definition, identity. Sameness in all that constitute the objective reality of a thing. Merong pagkakapareho. Okay? Pangatlo, identity, condition or character as to who a person or what a thing is, the qualities, beliefs, etc. that distinguish or identify a person or thing. Katulad din po ng binanggit ko kanina. Identity comes from a Greek word, isopsukos. Isopsukos, which means equivalent or equal. Isopsukos is an adjective which also means like-minded. Meaning to say, of the same mind and spirit and have similar identity. Kanino dapat tayo may similar identity? Mamaya talakayin po natin yan. Sabi nga ng Book of Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts are than your thoughts. Even si Pablo, hinimok niya ang mga taga-Filipos. Sabi sa Philippians 2, verse 2, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit, and of one in mind. Kapag hindi natin lubusang kilala ang ating mga sarili at kung saan-saan nating hahanapin ang ating mga sarili, alam nyo, napakinggan ko nga si Tim Tebow, kung kilala nyo, lalo sa mga avid player dyan o mga athlete ng baseball at saka ng football. Si Tim Tebow, he is an American football and baseball player. Tebow is known for his outspoken Christian faith. O talagang pinangangalandakan niya. Okay? Yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Hayag. Hayagan, hindi siya nagkukubli. Walang ninja, walang double standard way of living. As well as his athletic prowess. Okay? His practice of kneeling in prayer on the football field has become known as Tebowing. Naging tawag yon, di ba? Kung alam nga natin, I have witnessed with my very eye, even si Congressman Alan Peter Cayetano, na kapag talagang siya inanalangin, talagang lumuluhod din siya. At yun ay tanda ng kanyang paggalang sa presensya ng Panginoon. Sabi ni Tim Tebow, we always seek for the opinions of other people towards us. But have we tried to seek God's opinion towards us? We consume so much of our time, days, weeks, months, years, to achieve our desired looks. Di ba yung kagaganap nga lang ng Miss Universe, napakahaba ng preparasyon ng mga yan. Di ba? It takes time, days, weeks, months, and years to achieve the desired body sa mga nag-gym. Di ba? Sa ating pag-aaral, we consume so much of our time in order for us to achieve the desired career. It is because you want the opinions of men. We are always after sa sasabihin ng mga tao sa atin. That's the reality, mga kapatid. Because we are giving what people want from us.
Very worldly. Why? Because that is the system and the tradition of this world. In social psychology, we have this stereotype. Pag sinabing stereotype, it is the expectation that people might have about us. Kaya nga, marami, and even ako, even kami, naging biktima nito. Minsan hindi namin alam, we are being man-pleasers na. Kaya nga, if we always seek for what people will say against us, we can never move forward. We can never prevail nor govern. Huwag tayo laging magdala sa kung ano yung sasabihin ng tao. Lagi nating isipin dahil pagdating ng panahon, lahat tayo magsusulit sa Panginoon. What will God say to us? Ano kaya ang pwedeng sabihin sa atin ng Panginoon? Sasabihin kaya ng Panginoon sa atin, well, good and faithful servant. Ano kaya ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, kapatid? Over identity crisis. Diba? Kung makikita niyo po dun sa teaser, yung Christ hyphen is ay nasa taas at meron pong kumbaga sa math, may fraction bar. Okay? Si Lord ang numerator, Christ is. May fraction bar na naghahati sa gitna, ang baba po, yung denominator is crisis. Okay? Lagi dapat po ang Panginoon ang nasa taas. He must be our priority. Para kahit dumating man po na makaranas tayo ng mga crisis, we can able to overcome. Sabi naman ng Panginoon sa kanyang salita, in this world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. Crisis. Ating pong pag-usapan ang crisis. Bakit nakakaroon at nakakaranas ng identity crisis? And I for myself, I have been a victim of that. Marami po sa inyo ang nakakaalam, I have been very transparent sa naging buhay ko. Kung saan po ako talagang naabutan ng Panginoon at kung saan niya po ako talaga hinango. Yung dati kong buong buhay na pagiging bakla na hindi po malinaw sa akin yung aking identity. Kaya nga po naranasan ko yung identity crisis. Crisis. A time of intense difficulty, trouble, or danger. The turning point of a disease when an important change takes place, indicating either recovery or death. Okay? Difficulty. Crisis, as to what we are experiencing in the world today, this is an example of crisis. Meaning to say, hindi siya madali. Katulad ng global pandemic na mayroon tayo ngayon, very limitado ang mga galaw, walang mga face-to-face or mass gatherings, marami ang nawalan ng trabaho, marami ang mga nagsarang negosyo, marami ang nahihirapan. That is the best example of crisis. Now, let's put it this way, in identity crisis. Identity crisis, hindi po siya madali. Mahirap po itong battle. Kaya nga, there must be someone na tutulong sa atin in order for us to overcome and break through. Ako nga po sa inyo, sabi ko sa inyo, ako, number one nakaranas. Kaya I have the courage na ibahagi ko po sa inyo. Because I have been a victim of this. Na before, akala ko, babae ako. Alam niyo yun? Sabi nga nila, kulang na lang magdamit babae ako. Kasi dati, nagme-makeup din naman ako, nakapag-try din naman ako kahit paano. Na-imagine niyo ba, itsura ko? Okay? Diba sabi ko, akala ko nga nun, ako si Bingloy Saga. Yung pala, ako pala si Jano Gibbs. Joke po yan, tumawa kayo. Diba? Imagine, pinipilit ko yung sarili ko sa bagay na hindi naman, yun ang pagkakalikha sa akin ng Panginoon. And I have been into this crisis for a long period of time.
Maraming mga kabataan ngayon lulong sa social media. And I have been a victim of that. Si John Bieber nga, even siya nakaranas siya na talagang he is consuming so much of his time sa panonood talaga ng mga malalaswang panoorin, ng mga porn. Even ako, naranasan ko po yan. There was a moment na talagang nagko-collect po ako ng mga CD, ng mga bolt. Tinatago ko po yun sa ilalim ng aking higaan sa aking mga damitan. Ganun po talaga ako, talaga, grabe. Dati yung buhay ko na talagang, dahil hindi ko nga po alam kung sino ako. Kaya nga maraming tao, ligaw. Hinahanap ang sarili. Kaya makikita mo, ayan, kalat dyan kalat sa labas, sa daan, sa kalsada. Kasi hindi matagpuan ang sarili. Okay? Identity crisis. Pag sinabing identity crisis, walang malinaw o maliwanag na pagkaunawa sa kanyang identity. Okay? Bakit nagkakaroon ng identity crisis? Walang malinaw o maliwanag na pagkaunawa sa kanyang identity. Pangalawa, hindi established ang identity. Ano ba? Babae ba ako o lalaki? Lalaking nasa katawang babae o Adam? O babaeng nasa katawang lalaki o Steve? Wala naman nilikha ang Panginoon na ganon. Ang nilikha lang ng Panginoon si Adan at si Eva. Walang Adam and Steve. Di ba? Maraming Kristiyano sa atin lito. Ano ba? Born again ba ako? O born again and again? Paulit-ulit. Ano, para mga Israelita lang nasa wilderness for 40 years, kaya naman tuloy na nahihirapan. O burn again. Alam mo yung burn again? Buhay ka pa, isinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno? O which of which, kapatid? Saan tayo doon? Pangatlo, bakit nagkakaroon ng identity crisis? Hindi alam ang purpose ng buhay. Sabi nga, the greatest tragedy in life is not death, but to live a life without purpose. Di ba ang pinakamatinding trahedya na maaaring maranasan ng isang tao dito sa lupa ay hindi ang kamatayan, kundi ang mamuhay ng walang layunin o hindi nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? Kaya marami sa atin panay ang trial and error. Tingnan nyo ang mga nagta-trial and error. Ang mga kabataan very prone. Kaya nga madami talaga naging biktima ng early pregnancy. Tama ba? Oo. Yung iba, unwanted marriages because they want to experiment. Diba? Trial and error. Because of their curiosity. Matindi ang laban. Kaya talagang, ano kaya, itry natin to. For now, akbay-akbay lang muna. Hawak-hawak lang muna. Holding hands while walking. Ano lang muna, kiss lang muna sa pisngi. Mamaya sa lips na. Mamaya iba na. Mamaya buntis na. Mamaya may anak na. Di ba? Maaga pa lang, nagtatrabaho na. Ng trabahong hindi niya gusto at hindi dapat yun ang trabaho niya because, di ba? Bunga ng maling desisyon. Bakit walang gumagabay? At kung may gumagabay man, hindi naman alam ang prinsipyo din ng Panginoon. Isa pa, matigas din ang ulo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang katigasan ng ulo ang magpapahamak sa tao. Okay? Pang-apat, bakit nagkakaroon ng identity crisis? Hindi tunay na nagbago. You know what? If you don't have an encounter with God, and you don't even realize why He allowed you to be placed on the situation where you don't want to be in, you will never transform, you will never grow, and you will never change. Sabi nga ni Pastor Awi, when there is realization, there is transformation. Panigurado po yun. Kapag na-realize mo yung pagkakamali mo, hindi mo na po uulitin. Unless talagang hindi ka talaga nadadala. Pag hindi ka nadadala, paulit-ulit. Parang sa pag-aaral lang yan, pabalik-balik ka. Grade 1 at grade 1 ka pa din. Repeater ka. Kasi bakit hindi ka makausad? Hindi ka maka-overcome, hindi ka maka-breakthrough. Ano? Pang-5, bakit nagkakaroon ng identity crisis? Walang direction.
Okay? Directionless, misguided, and being drowned into destruction, resulting in experiencing a miserable life, happened because of the lack of knowledge and understanding of the relationship. Father-son relationship. Diba? Kaya nga, pansinin mo, madalas sa mga nakakaranas ng mga identity crisis ay yung mga wasak ang pamilya. Okay? Yung hiwalay ang nanay at tatay o lumaki, walang kinalikhang magulang. Kinalakhang, ayan. Kinalakhang magulang. Pasensya na po kayo, hindi ako masyadong sa Filipino, hindi. Biro lang po. Okay? So, kaya walang direksyon. Kasi walang nagpo-provide ng direksyon. Ano? Pang-anim, walang sinusunod. Okay? Walang authority. Ay napakalinaw po sa Romans 13, lahat ng authority sa mundong ito, ang Panginoon po ang nagtalaga, ang nag-appoint. When you rebel against those authority, you do not rebel directly to them, but you rebel against God who constituted the authorities. Pag walang sinusunod, sabi pa man din, the safest place on this planet is to live under authority. Tingnan niyo po, ang taong walang sinusunod, pariwara, o wasak ang buhay. I want you to have a vivid example. Yung mga pulubing pakalat-kalat po sa kalsada. Ano? Yung mga palaboy, walang matirhan. Nasa kalsada, pakalat-kalat. I do not discriminate them. Hindi ko po sila din-discriminate. But I want you to have a clearer view. Bakit nangyari sa kanila yun? Why some of them had even have mental disorders? There are a lot of factors na maaari niyong idahilan at sabihin sa akin. Pero one thing is for sure, mga kapatid, kung sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng authority na itinalaga sa kanila ng Panginoon sa buhay nila per se, this will not happen. Because there is someone who will guide them. Meron silang pakikinggan. Di ba? Sabihin nyo na ang magulang ang may problema. Same thing goes. Kapag ang magulang wala ding spiritual father o mentor o wala siyang pinagpapasakupan ng authority, okay? What do you expect? So pareho lang po yun. Okay? So, yun po ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng identity crisis. Next po. Sabi po ni Dr. Jonathan David, if you don't know who you are, others will tell you. Ulitin ko po, if you don't know who you are, others will tell you. If you are all familiar with the word branding, branding, it's used as a marketing strategy where a product or service is being branded. Sa atin naman, we are being branded through the image or the reputation we project o we portray. Tama po? On the negative implication, ito mga examples. Ayan, ate yan. Ayan, babae o lalaking mababa ang lipad. Oh. Ayan, lasinggero yan. Ayan, kabit yan. Ayan, magnanakaw yan. Ayan, PG yan. O ayan, bobo yan. Diba? Those were the terms being used to brand a person's personality. But how do we want people view us? Most especially, how do we want God view us? Mamaya pag-uusapan po natin yan. Okay? Sabi po dito, be careful on what you listen. How and who you listen. Sabi po yan ni Pastor Wilbert. Bakit po? What you listen determines your nature. How you listen determines your spiritual depth. Who you listen determines your destiny. Sabi sa Bible, bad company corrupts good character.
We must be with the right and accurate alliance of people who will help us fulfill our God-given destiny. Diba? Sa physical, mga kabataan, alam nyo yan. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sasabihin mo, hindi ko naman ginagawa nila eh. At first, oo. Pero hindi mo alam, di ba yung isang example, ang isang bulong na kamatis, ilagay mo sa isang kaeng. Ano mangyayari? Mahahawa, mabubulok. Without us being aware most of the time. Dati hindi natin ginagawa. Dati hindi ganoon ang ating paraan ng pagsasalita. Di ba? Pero eventually, as time goes by, unti-unti na natin silang nagagaya o naiimpluwensyahan na nila tayo. Until such time, we are already one with them. These are some of the misconceptions about our identity. Misconceptions, ibig sabihin, maling kaisipan. Akala natin, ang pagkakalikha natin ay nakabase sa ating mga natatamong tagumpay. Diba? True success in godly perception is not about the things we acquire or we possess. It's not about our social status. It's not about our educational attainment. It's not about our present career. True success is doing what we are created to do. Okay? Natutunan ko po yan kay Pastor Awi. True success is doing what we are created to do. Tignan niyo po yung misconceptions about identity, about our identity. Number 1, your identity is in your achievements. Ano po yung mga halimbawa? I am an honor student. I am a valedictorian. I am a cum laude. Summa cum laude. Diba? Magna cum laude. I am a scholar. Dati ganyan din ako. Bida-bida ako. Scholar ako ni governor. Scholar ako ni congresswoman. Dean's lister ako. Scholar ako nito. Kulang na lang, scholar ako ng kapitbahay. Alam mo yon? Akala ko ganun ang achievements alam mo yon, yung success ng tao nakadepende sa achievements. I am a businesswoman. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Hanggang pagtanda mo, businessman o businesswoman ka pa din. Diba? I am a lawyer. That is some of the misconceptions about our identity. Our identity is in our achievements. That's a big no. Kaya nga napakahalaga ng idea about sa Panginoon. Kung malalaman natin yung tamang idea patungkol sa Panginoon, patungkol sa pagkakalikha niya sa atin, about sa layunin niya sa buhay natin. Di ba? Kapag mali ang naging idea natin, kapatid, mali ang magiging ating belief system, mali ang ating paniniwalaan, until dumating tayo sa pinakadelikadong bahagi na ito maging ating filosofiya. Okay? Ibig sabihin, pag ito yung naging philosophy natin, ibig sabihin we are already in love with the way we think. We are already in love with our thought. Kasi ang philosophy, this is a compound word, comes from 2 Greek root words. Di ba? Philo at saka Sophie. Sa ibang salin po ay phileo o love. Sa ibang salin naman, Sophia. Okay? Philo means love. Sophie o Sophia o in other Greek terms, ano po ang tawag po doon ay thought or wisdom. You are in love with your thought. Okay? So, kaya napaka-critical po ng ideyang atin pong napakinggan o atin pong nakukuha. Kasi pag hindi po tama at yung ideya pa lang ay mali na po yung ating magiging belief system o ating paniniwalaan. At ito'y dadating sa pagiging filosofiya, mali na po ang ating may aakto, mali na ang ating magiging lifestyle. Di ba? Ang problema, may sasalin natin sa mga susunod na henerasyon. Kaya napakadelikado po. Okay?
Next misconceptions about our identity. Pangalawa, your identity is in the things you have or accumulated. Wow. I'm a millionaire. I have a million followers on Instagram, on TikTok. Ang dami kong views sa YouTube. Ang dami kong kita. Wow. Diba? Sa terminolohiya ng millennials, famous. Okay? Big word. Okay? Akala natin ang identity natin o pagkakakilanlan natin nakabase doon sa mga bagay na na-accumulate natin o na-acquire o napoposes natin. Kaya marami, di ba? Libang na libang. Baliw na baliw. Marami alipin na alipin ng social media. I for myself, naging biktima din po ako niyan. Nag-TikTok ako yung unang-unang lumabas yung TikTok na yan. Oo. Diyos ko, pati ako, Diyos ko, may nakapanood sa inyo nung ako'y sinunggab pa ng aso namin. Nag-TikTok ako. Okay? Imagine, yung dapat ginagamit ko yung social media to our advantage para magbahagi ng salita ng Panginoon, para magpatotoo. Pero inuubos natin yung oras natin, panahon natin sa mga bagay na ganyan kinakain na tayo ng sistema, ng teknolohiya ng mundong ito. Kaya nga talagang ang Panginoon, kita nyo ang ginagawa niya with COVID-19. Talaga everything ay na-freeze. Diba? Dahil ang mga tao nga na hook sa social media. Ay ang Panginoon, gagamitin ang social media to our advantage. To His advantage. Kasi wala mga mass gathering. Diba? Wala namang mga Sunday services o Sunday celebration o yung iba, misa, di ba? Paano yan? So, you will be using the social media as a means and platform para manorish tayo spiritually. Para hindi tayo maging biktima, di ba? Ng sistema, ng bulok ng sistema ng mundong ito. Okay? Pangatlong misconceptions about our identity. Your identity is in your status o current state. Sabi doon, your identity is in your status o current state. Iinom lang po ako sa ganyan. Sabi doon, I am a loser. Diba? I'm a failure. Yung iba talaga naman pag nag-ano sa Facebook, in a relationship, it's complicated. I am engaged. Diba? Diba? Just married. Diba? Maraming ganyan. Nakikiayon tayo sa trend ng mundong ito. So, imagine even si Vice, ganda ka napanood ko sa isa niyang vlog. Sabi na doon, we do not follow trends. We create trends. In a positive manner, kunin natin siya. Huwag tayo makiuso. Diba? Sa sistemang ito, tayo ang magpasimuno. Magpauso, mag-create ng trends using social media and platform. And this platform, magbahagi tayo ng salita ng Panginoon dahil ito yung kailangan. Lagtigit sa panahon ito ng krisis. Diba? Hindi pa tayo nababakunahan. Pero yung pinakamabisang immunity, makukuha natin sa Panginoon. Yung protection natin, makukuha natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa taong ito pinagkaloob sa atin, sa ating mga pastor, sa pakikinig ng batas prinsipyo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Paano kung wala kang napapakinggan? O you will also one of them. You are following the trends of this world. Where in fact, dapat tayo ang nag-create ng trends. Diba? Mga kabataan, I am talking to all of you. Tayo dapat ang nag-create ng trends. We must be identified. We must be recognized different from others. Sabi Pastor Wilbert, di ba? This year is the year of distinction. Distinction between the people of the Lord and the people of this world. Ipakita natin. If you are a born-again Christian, act like one. Di ba? Ang na misconceptions about our identity. Your identity is in what people say about you. Yan tayo eh.
May pakialam tayo lagi sa sasabihin ng ibang tao. Okay? Your identity is in what people say about you. They say, I am an introvert. O, iba naman, extrovert. Pag sinabing introvert ba, you are quiet, you are reserved, you always want to be alone, staying at a corner, ayaw mo ng mga special attention, ayaw mo ng mga social engagements, ganyan pag introvert. O, kanya lang ang mundo niya. Okay? Pag naman extrovert, kabaligtaran naman. Ito naman yung people-oriented. No, often described as the life of a party. Ayan. Kaya gusto kong kasama ng mga barkada mo. Laging ikaw ang bangka. Oh, ikaw nagpapasaya sa kanila. Di ba? Di ba? Ikaw ang bangka. Ikaw ang promotor. Okay? Pag extrovert, they seek out interaction and conversations. Oh, why not use this into our advantage? Kaysa tayo ay sumali sa mga walang parang usapin o pag-uusap, why not pag-usapan natin ang salita ng Panginoon? Nakapag-abag pa tayo ng buhay. O nakapagbigay pa tayo ng buhay. Para, alam mo mga kabataan, hindi kung saan hinahanap ang buhay. Kaya nga marami talagang, ano yun, di ba? Parang 80% ba o 90%, I'm not sure no, ng mga kabataan na kapag nagkatrabaho, hindi na nakakabalik sa church. Kasi nakain na sila ng trabaho. No, dapat sila yung makaka-impluwensya, sila na yung na-impluwensyahan. Okay? Your identity is in what people say about you. They say, I'm a failure. O, di ba? Nakakalungkot mga kapatid. Huwag lagi tayong dumepende sa sasabihin ng mga tao. Lalo't kung ang tao namang pakikinggan mo ay wala namang pagkakilala sa Panginoon, what's the sense na makinig ka sa Kanya? Alam mo pa, yung mga ganyang uri ng tao, pag nakakausap mo, sabi niya, di ba, tatapunan ka lang ng basura. O ikaw ba, yung bakuran mo, papayag ka, tatapunan ka ng basura? O, ako hindi ako papayag. Yung bang, lagi na lang pagsasabihan ng kanyang mga bigat, ng kanyang mga reklamo, ng kanyang mga problema. Alam mo yun, yung wala kang makuhang buhay sa kanya. Alam mo yung wala kang makuhang kalakasan sa kanya. Maraming mga ganyang tao, maraming mga ganyang Kristiyano. O, ay ngayon kung wala kang gagawin, hindi sila mababago. Are we going to be a victim or an agent of change? Next, misconceptions about our identity. Pang-5. Your identity is in your own perception of who you are. Your identity is in your own perception. Nasa sarili natin. Kaisipan kung sino tayo. Example, I am a loner. Kung sinasabi mo, you are a loner, o time will come talagang magmamanifesto yon. Magmamanifesto yung pag lagi mo sinasabi, wala akong pera. Laging pinabuang bibig mo, wala kang pera. Tinatamad ako. O amo ka mo, lagi kang tinatamad. Hindi naging productive, hindi naging fruitful ang araw mo. Pahila-hilata ka dyan, panay ang cellphone mo. O, di ba? I'm only human. O, di ba? Whenever we experience disappointment, discouragement, and difficulties, lagi nating bukang bibig. Di ba? I'm only a human. Tao lang ako, nagkakamali. Di ba? No, you're not. Ano sabihin ko sa inyo, no, you're not? Hindi ka lang basta tao, kapatid. Nilikha ka ng Panginoon, kawangis niya, kalarawan niya. We are fearfully and wonderfully created. Tayo yung special na creation o nilikha ng Panginoon sa mundong ito. Kaya ka na-fail is because walang gumagabay. Walang nagdadirect ng buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na I'm just a human. I'm only human. Diba? Kasi sabi niya, narinig ko din to kay Pastor Wilbert. Kapag nagkamali ka, diba? Pag hindi mo alam at nagkamali ka, yun ang tawag doon, pagkakamali. Pero pag alam mo ng isang bagay at paulit-ulit mo pang ginagawa, hindi na pagkakamali yung kapatid. Ang tawag doon,
pamumuhay na sa kasalanan. Your identity is in your own perception of who you are. Kung sinasabi mo babae ka, kahit naman ikaw ay nasa katawang lalaki, kung sinasabi mo ikaw ay lalaki, kung sinasabi mo ikaw ay lalaki, pero nasa katawang babae, there is something wrong. You are experiencing identity crisis. Sabi, our identity is in Christ. Mga kapatid, our identity is in Christ. Wala kung kanino man sa mundong ito. Wala saan man, kaya wag mong hanapin kung saan. 'Di ba? Knowing our identity in Christ will change the way we see ourselves and will consequently change the way we live. Kapag alam natin na ang ating pagkakakilanlan o ating identity ay mula sa Panginoon, magbabago yung tanaw natin o tingin natin sa ating mga sarili. At mababago nito yung paraan ng ating mga ginagawa, yung ating pamaraan ng pag-iisip, paraan ng ating pagsalita, paraan ng ating pagtugon sa bawat sitwasyon, paraan ng ating pamumuhay. Tsak po yan mag-iiba, kapatid. Because by their fruit, you shall know them. Alam mo kung sino ang lito, alam mo kung sino ang hindi. Alam mo kung sino ang confused, alam mo kung sino ang hindi. Pasok tayo kung saan nagsimula ang lahat. Sa Book of Genesis. Basahin po natin Genesis chapter 1, verses 26 to 28. Then God said, "Let us make mankind in our image, according to our likeness. Let them rule over the fish of the sea and over the birds of the sky, and over the livestock and over all the earth, and over every crawling thing that crawls on the earth." Basahin ko po ulit yung highlight. Let us make mankind in our image according to our likeness. Diba? Let us make mankind. Kapatid. Huwag kung ano-ano o kung saan-saan natin pinupulot ang image na pinoportray at pinoproject natin. Malinaw sa talata kung ano at saang image tayo ipinaturn when we are created. According to the image of God, according to His likeness, kapatid. Image speaks of class of God. Ibig sabihin, we are first-class citizens. Kapatid, you belong to the citizens of heaven. We must possess the same moral, same spiritual, same nature and character of God. Dapat yun po yung ating pinoportray at pinoproject sa mundong ito. Huwag kung ano-anong karakter ng mga animated films o kung sino-sino mga sikat na TikTokeries o kung sino mga sikat na YouTube vlogger o kung sino mga sikat na mga aktor o actress o mga K-pop. Diba? Tignan nyo, kay papangit ng image natin na napoproject natin. Kaya hindi natin masisi yung iba. Kahit sa trabaho natin. O yung mga kapitbahay natin na sila din ay mag-born again kasi hindi nakikita sa atin. May dalawang pamamaraan kung paano pwedeng magsabi ang tao towards us. Yan ang born again. Kasi nakikita ang kanya ng maganda. Nagiging mabuti kang halimbawa. Yung isang pangit na pagkakatugon sa'yo, yan ang born again. Yan ang born again. Wag na lang mag-born again kung yan ang born again. Diba? Nakakahiya naman sa Panginoon. Diba nasisira yung image and reputation ng Panginoon because nami-misrepresent natin siya sa mundong ito. Image class of God. Likeness, function. Diba? Dapat alam natin
kung ano yung pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Pag hindi natin alam ang function natin, soon, we will malfunction. Kung ano-anong inuuna natin, kung ano-anong ginagawa natin. Sasabihin nyo, may trabaho po kami kaya hindi kami makapanood ng live stream. May trabaho po kami kaya hindi po kami maka-attend ng virtual prayer meeting, ng mentoring. Ako ba walang trabaho? Kaya hindi po kami maka-comply, nagmamasteral po ako, ganito. Ako po nagmamasteral din. Mga kapatid, hindi ko po pinagyayabang. Pero naturuan po kami ni Pastor Awi na we must know our priority. If you put God first, you will never be last, mga kapatid. At sobrang napatunayan ko po yan. With all the favors, the unmerited favor na akin pong nararanasan. Sabi nga ni Pastor Wilbert sa akin, natatandaan ko nung nasa Malaysia kami, if there's a favor, there's a purpose. Diba? Grabe, kahit ako yung distinction, sabi nyo na makikita nyo, nung ako ay nagpa-promote, during aking promotion, yung process na naging promotion ko, napakabilis mga kapatid. At kahit yung mga katrabaho ko na kilala ko, they could attest to that. Kasi kahit sila namamangha, biniro pa nga ako ng principal ko, malakas kay Lord. Di ba, sa mga nakakatuwa? Nakakatuwa yun kasi manggaling sa authority mo. Sabihin, malakas kay Lord, bakit nakikita nila? May manifestasyon sa paraan ng pagsunod mo. Di ba? Grabe, nakita ko yung bilis na naging promotion ko. Hindi ako natutuwa na balang promotion ng iba. No. Nakita ko lang yung distinction. Even, sabi ko nga sa inyo, I am working on my thesis paper ngayon at malapit na po ako mag-final defense. Even yung paper ng Panginoon sa pagkakandak ko ng study ko, even ECQ, experimental po ang thesis ko, napakahirap pa sasagutan ko sa mga bata. Grabe yung naging favor sa akin ng Panginoon with, alam mo yun, yung talagang binigyan niya ako ng mga tamang panelist na tutulong sa akin, tamang tao na tutulong sa akin. Grabe. Talagang mapapagrabe ka na lang. Di ba? At alam po ba, nag-apply po ako sa NHA ng lupa. Very recent lang po ito. Na talagang, sabi naman ng Panginoon, if you will boast for what I have done in your life. Nag-apply po ako ng lupa sa NHA. Ano? Maraming restrictions. Maraming requirements. Pero sabi ko, Lord, kung kalooban mo to, pagkakaloob mo sa akin. Maraming hindi magpapaniwala na ako po ay napagkalooban ng lupa. Ngayon, yung mga kasama ko sa trabaho, yung mga kilala ko sa akin nagtatanong, lagi kong bukang bibig, that's the favor of God. Ano, dahil talagang, alam mo, sinabi nila sa akin, sinong backer mo? Sinong backup mo? Lagi ko sinasabi si Lord. Si Lord ang backup ko. Kasi kapag alam mo yung ginagawa mo ay kalooban ng Panginoon, kapatid, manindigan ka. Kapag ginagawa mo ay para sa Panginoon, babackupan ka niya. Bakit hindi natin maranasan? Kasi hindi naman tayo nag-i-stand dun sa prinsipyo ng Panginoon. We live in a very compromising life. Diba? We tend to compromise our faith with our relationship. Kami po tinuruan ni Pastor na talagang principle over relationship. Laging prinsipyo ng Panginoon. Okay, next po. Sabi doon, 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. Mga kapatid, malinaw na sinasabi ng talata, only male and female He created. Hindi pwedeng you are identifying or classifying yourselves as a man trapped in a woman's body or a woman being trapped in a man's body.
Creation was designed to function by law. Kaya ibinigay ng Panginoon ang utos na ito. So we must function according to this law. Kasi when we violate, mga kapatid, that's the only time na we will suffer the consequence. Diba? In every violation, there is a corresponding consequence. What you sow is what you will reap. Diba? Disobedience to the law creates disorder which produces destruction. Sabi po yan ni Pastor Awi. Disobedience to the law creates disorder which produces destruction. Particularly, kapatid, pag hindi malinaw sa iyo ang identity, you will have self-destruction. Hindi mo alam. Kaya hirap, kaya napapahamak, kaya pariwara ang buhay mo, it's because gawa mo din. Diba? Sabi nga, ito matagal ko nang napakinggan sa DZAS, life is not a series of chances, it's a series of choices. Kahit anong turo sa'yo ng pastor mo, ng mga leader mo, kahit anong paalalang gawin sa'yo, kapatid, at the end of the day, ikaw pa rin ang magdi-decide because you have the free will. Nagkakaroon lang tayo ng maling kaisipan patungkol sa free will. Akala natin laging yung gusto natin ang masusunod. Yung gusto natin ang matutupad. Dapat yung free will, we should not go beyond the boundary ng will ng Panginoon sa buhay natin. When we go beyond, it's no longer the will of God. It's already our own will. Di ba? Kaya nagkakaroon ng question sa pagkatao or the so-called identity crisis. Okay? Ngayon po, papasok naman tayo sa ating pangalawang puntusan. Ano po? So, gustuhin ko man po, na ituloy ito, kaya lang kukulangin na po tayo sa oras. Kung itutuloy ko man po ito, mabibitin po. Mabibitin po kayo. Talagang marami pa po tayong pag-uusapan na talagang personally ipinaranas din po sa akin ng Panginoon at napatunayan ko po ito ng patotohanan ko sa tulong at gabay, of course, ng Panginoon sa pamamagitan ng taong ipinagkaloob niya sa akin bilang regalo ang nagpapastor po sa akin, si Pastor Awi at si Pastora Cha. So, titigil po muna ako dito. Natapos po tayo sa unang puntusan, how identity is being defined. So, sa susunod po, pag-usapan po natin sa part 2 nito, what was our original identity before the fall of man? At pag-usapan din po natin yung pangatlo. Ano po? So, maraming salamat po kay Pastor Wilbert, kay Pastor Rasmin at sa kanilang buong pamilya. Sa Vision Keeper po ng ABG, kay Pastor Wilson, Pastora Cora, at sa inyo pong buong pamilya, sa pagkakataon po at pribilehiyo na ipinagkatiwala nyo po sa akin para magbahagi po ng salita ng Panginoon. Kay Pastor Awi po, kay Pastora Cha, at sa kanilang buong pamilya, sa aking mga kapatid sa Winwakat at Mauban, at sa lahat ng mga kabataan at ABG leaders na nakasubaybay ngayon, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ang mga binihing natanim, ito po ay matanim sa ating mga puso, isipan, sa ating espiritu. Ito po ay tumubo at lumago at mamunga. At pag po ito'y mamunga, papakinabangan po tayo ng mundong ito. Okay? Tayo po ang sagot sa problema ng mundong ito. God bless us all, and to God be all the glory.